Laika's point of view. Ramdam ko ang namumuong galit sa mga mata ni William habang inaamin ko sa kanya ang lahat ng mga kalokohang ginagawa ni Rona at Ben sa kanyang kumpanya. Lumapit ako sa kanya at agad akong yumakap sa likod niya nang makita kong wala siyang humpay sa pagsuntok sa dingding ng sala at tumigil naman siya nang yakapin ko siya. Napatitig ako sa mga mata ni William nang tinatanggihan niya ang tulong na inaalok ko laban kina Rona at Ben. Hindi ko inaasahan ang mga sagot niya at mas lalong hindi ko siya maintindihan. Buo na ang desisyon ko at walang kahit na sino man ang makakapigil sa mga plano ko. Maraming taon ko nang pinagplanuhan kung paano ako makapasok sa kumpanya ni Ben Chua. Ngayong ang kalaban na ang lumapit sa akin, bakit ko pa ito tatanggihan? Inaasahan ko na ang tugon ni William. Alam kong hindi siya papayag sa mga plano ko. Kaya minabuti kong ilihim na lang muna ang lahat sa kanya. Mas lalo akong hindi nakapagsalita nang maramdaman ko ang mainit na halik niya sa aking labi. 3 gabi nang nakalipas mula noong huling may nangyari sa amin ni William at inaamin ko, namimiss ko na rin ang mga ginagawa niya sa akin sa tuwing ipinauubaya ko sa kanya ang aking katawan. I love you, honey. Nanlambot ang aking puso nang marinig ko ang sinabi niya. Ramdam ko ang sinseridad sa boses at mukha niya sa tuwing nagsasalita siya ng matatamis na mga salita. At sa tuwing maririnig ko yon, kung anumang galit at poot ang nasa loob ng aking damdamin ay bigla rin itong nawawala. Itinulak ko siya pahiga sa kama. Gusto ko ring ipadama sa kanyang walang humpay na saya sa tuwing pinapasaya niya ako. Agad naman niyang hinalikan ng aking labi nang mariting ko ang sukdulan ng kaligayahan. Talagang alam niya kung paano ako paliligayahin. Alam din niya kung satisfied ba ako sa aming ginagawa o hindi. Huling-huli niya ang aking mga kiliti. Hingal na hingal si William habang nakahiga sa tabi ko. Inangat niya ang ulo ko at pinatong sa balikat niya at sa kanya ko kinulong sa mga braso niya. Tapos na rin ang final exam namin para sa final term. Maghihintay na lang kami ng moving on ceremony bago ang graduation day. But I can't wait for that. Kailangan kong bilisan ang mga plano ko bago bumalik ng bansa ang kaibigan ko. Bago magising si William bukas, kailangan ko nang makaalis ng mansyon at magstay muna sa kondo ni David. Alam kong hindi malalaman ni William na doon ako pupunta sa kondo ni David. Dahil ang alam niya lang ay ayaw kong tumira sa kondo na yon. 3:00 ng madaling araw. Dahan-dahan akong bumangon at agad na pumunta sa kwarto ko. Mabilis kong nilagay ang mga gamit ko sa aking bagahe. Pati na rin ang file ni Ben Chua na kinuha ko sa opisina ni Rona ay dala ko na rin. Ngunit bago ako umalis, nag-iwan muna ako ng sulat para kay William. Dad, pasensya ka na kung naging makasarili ako. Ngunit alam kong ito lang ang tanging paraan para makatulong ako sa inyo. Alam ko rin na hindi mo ako papayagan sa mga plano ko pero buo na ang desisyon ko. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang pagkatiwalaan mo ko sa laban kong ito laban kay Ben? Huwag kang mag-alala. Kapag kailangan ko ang iyong tulong, hindi ako magdadalawang isip na tawagan ka. Ipangako mo rin sa akin na huwag mo rin sabihin kina nanay at tatay ang tungkol sa ginawa ko. Ito ang tatandaan mo, Dad. Mahal na mahal kita. Walang sino man ang makakapantay sa pagmamahal ko sa'yo. Laika. Luhaan akong lumabas ng mansyon habang iniisip ko si William. Alam kong malulungkot siya dahil mag-isa na naman siya rito. Alam kong naging makasarili ako dahil sa ginawa kong pag-iwan sa kanya ng walang paalam. Ngunit wala na akong maisip na ibang paraan. Gusto ko nang maghiganti sa hayop na Ben na yun. Sariwa pa sa isip ko kung paano niya pinaiyak ang mga magulang ko noon habang inaangkin nila ni Rona ang titulo ng aming lupa. Alam kong natatakot si nanay at tatay sa kanya, pero ako hindi. Hindi ako dapat matakot sa kanya dahil alam kong mas may karapatan ako sa titulong yon kaysa sa kanya. At isa pa, hawak ko ang mga patunay na peke ang pirma ng aking mga magulang sa deed of sale ng aming titulo. Hindi totoong binenta ng mga magulang ko ang aming lupain sa kumpanya niya. Sadyang ninakaw talaga niya. 3 araw na ang lumipas simula nang lumipat ako sa kondo ni David. At sa 3 araw kong pamamalagi sa kondo, ay wala akong natanggap na text o tawag mula kay William. Iniisip ko na lang natanggap na rin niya ang mga plano ko. At naipaliwanag ko na rin naman ang lahat sa sulat na iniwan ko sa kanya. Dumating na ang tamang oras na hinihintay ko. Iyon ay ang pumunta sa kumpanya ni Ben Chua. Upang makuha ang buong atensyon niya, isang hapit na damit ang isinuot ko dahil alam ko ang halimaw na tulad ni Ben ay uhaw rin sa mga babae.
Kinuyom ko ang palad ko nang makita ko ang kabuuan ng opisina niya. Napapaligiran nito ng iba't ibang bagay na kulay ginto. Maging ang kulay ng pintura na pinahid sa kanyang dingding ay kulay ginto rin. Iniisip ko kung ilang tao na rin ang naloko ng hayop na to. Habang papalapit ako sa upuan niya ay gusto kong hampasin ng isang matigas na bagay ang batok niya. Nakangiti pa ito habang pataas baba akong tinititigan. Kulang na lang sa'yo ang 2 sungay, Ben. Sigaw ng isip ko. Tingnan na lang natin kung hanggang saan naabot ang tapang mo. Isinusumpa ko. Sisiguraduhin ko na si Lucifer mismo ang susundo sa'yo. Muli na naman akong nakaramdam ng awa kay William kung paano siya niloko ng hayop na to. Nagsugal siya ng 10 bilyong piso para lang mapatayo ang kumpanya ng isang demonyo. At doon pa mismo itinayo sa lupang ninakaw rin niya. Sinisiguro ko, kasabay ng pag-alis ko sa kumpanya ni Ben, ay bitbit ko na ang titulo ng lupa namin. At naibalik ko na rin sa kumpanya ni William ang mga ninakaw ng demonyong to. 3 araw na ang lumipas mula nang umalis si Laika sa mansyon. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni William ang naging desisyon nito na pumasok sa kumpanya ni Ben. Habang tahimik at mag-isang nakaupo sa kanyang opisina, hindi na napigilan ni William ang kanyang mga luha habang binabasa ulit ang sulat na iniwan ni Laika sa kanya. Kung yan talagang bumabagabag sa isip at damdamin mo, Laika, susuportahan kita. Basta ipangako mo lang na kukontakin mo ko kung sakaling kailangan mo ng tulong ko. Wika ni William sa kanyang sarili habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Upang matulungan niya si Laika ay kailangan niyang sakyan ang mga laro ni Rona at Ben. Kailangan niyang malaman kung ano pa ang mga plano nito laban sa kanya. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam tungkol sa mga masasamang plano ng dalawa. Itinago muna ni William ang termination letter na ipinagawa niya sa kanyang abogado na para sana kay Rona. Pagkatapos niya itong itago ay siya namang pagdating ng kanyang sekretarya. Good morning, Will. Pinapapunta mo raw ako rito? Nakangiting wika nito sabay upo sa harapan niya. Yes. By the way, hindi na pala papasok dito si Miss Algarne. Pinaalis ko na siya. Kaya lahat ng mga reports mo ay ipasa mo na diretso sa akin. Pagsisinungaling ni Will. What? Bakit? Paano kung malaman ito ni David? Kunwari concern na tugon ni Rona. Well, nung una nagalit siya sa akin. Bakit ko raw pinalis ang fiancé niya? Wika ni William habang palihim na tinititigan si Rona. If you don't mind, bakit mo pala siya pinalis dito, Will? Simple lang. Hindi ko gusto ang pagkakagawa ng mga reports niya. Marami nga siyang mga findings pero wala naman siyang maipakitang mga support details. In short, nakukulangan ako sa mga reports niya. Hindi katulad ng mga reports mo, Rona. Detalyado ang pagkakagawa. Wika ni Will sabay hawak sa baba ni Rona. Baka sa mukha ni Rona ang saya habang nakatitig sa mga mata ni William, nalihim naman na ikinagalit ni Will. Hindi niya alam na sinasakyan lang ni William ang mga plano niya. Sa katunayan, Will, alam ko kung bakit pumayag si Angelica na umalis dito. Nag-usap kasi kami bago siya nagpaalam. Oh, really? Mabuti naman at magkasundo pala kayo ni Laika. Wika ni Will sabay upo sa kanyang swivel chair. Yup, close talaga kami ni Laika. Kaya sabi niya sa akin, aalis na lang daw siya dito dahil may nag-offer daw sa kanya na mas malaki ang sahod. At ang masaklap pa ay ang kasosyo mo pa na si Ben Chua. Pagsisinungaling ni Rona sabay iling ng kanyang ulo. Halos suntukin ni William ang ibabaw ng kanyang mesa habang nakikinig sa mga kasinungalingan ni Rona. Ang hindi nito alam ay alam na ni Will ang mga plano nilang dalawa ni Ben. Kakaiba ka, Rona. Kapag natapos ko na ang lahat ng ito at makahanap ako ng matibay na ebidensya ng mga scammer kayo, ako mismo magpapakulong sa inyong dalawa ni Ben. Wika ni Will sa kanyang sarili habang nakangiting nakatitig kay Rona. Good for her. At wala akong pakialam kung sinong negosyante ang mag-hire sa kanya. At least, ulo naman nila ang sasakit sa kanya, right? Kunot noong wika ni William. Bago umalis si Rona sa opisina ni William, ay muli nitong pinaalalahanan ng tungkol sa party ni Ben na gaganapin sa Ben Chua's Resort bukas. By the way, Will, ipapaalala ko lang sa'yo yung party ng Ben Chua's Resort. Bukas na yun. Tumango si William. Yeah, thank you. At saka, pwede ba akong makisakay sa'yo bukas? Nauutal na sambit ni Rona. Tumango si William. Yes, sure, you can. Maikling tugon niya habang nakatutok sa kanyang cellphone. Nang lumabas na si Rona at isinara ang pinto,
Galit naman na inihagis ni Will ang kanyang cellphone sa pinto dahilan para masira ito. Mga hayop kayo! Sigaw niya sabay hawak sa kanyang ulo. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin makatulog si William. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang pag-aalala kay Angelica. Halos minu-minuto na lang niyang tinitignan ang kanyang cellphone at hinihintay ang tawag mula kay Laika. Halos 1 linggo na rin kasi ang lumipas at wala pa rin siyang natatanggap na tawag mula kay Laika. Kahit na isang text man lang mula rito ay wala rin. Ngunit nang papikit na sana siya ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message na galing sa isang unknown number. Good night, Dad. Huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako. Matulog ka ng maaga, okay? At kung hindi ka makatulog, yakapin mo na lang ang unan ko. Sinadya ko talagang hindi labhan yun para manatili pa rin ang bango ko ron. I love you, Daddy. Napangiti si William matapos basahin ang mensahe mula kay Laika. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito ngunit hindi na niya ito makontak. Kahit paano ay naibsan ang pagkamis niya sa dalaga. Kaya sinunod na lang niya ang bili nito. Good morning, Daddy! Gising na! I love you! Biglang napaigtad si William nang marinig niya ang boses ni Laika. Ngunit nang makita niya ang cellphone niya ay bigla siyang tumawa. Nakalimutan niyang boses ni Laika ang ginawa niyang alarm tone. Nirecord niya ito noon dahil ito ang palaging sinasabi ni Laika sa kanya sa tuwing ginigising siya ng dalaga sa umaga. Ay naku Angelica, nababaliw na nga ako sa'yo. I miss you, honey. Nakangiting wika niya habang hinahalikan ng picture ni Laika na ginawa niyang background picture sa cellphone niya. Bago tumayo si William ay inamoy muna niya ang una ni Laika, saka niyakap ito ng mahigpit. Dumating na ang pinakahihintay na araw ni William. Iyon ay ang inauguration party ng Ben Chuas Resort. Masaya siya dahil alam niya na ito ang tanging paraan para makita niya si Laika. Magsisimula ang party sa gabi, kaya alas 5 pa lang ng hapon ay dumating na si William sa resort kasama si Rona. Marami na rin ang bisita, kaya nahihirapan si Will na hanapin si Laika. Habang si Will ay abala sa paghahanap kay Laika, sa di kalayuan ay napansin niya sina Tatay Jaime at Nanay Martha sa isang sulok. Kaya dali-dali niya itong nilapitan. Subalit nang malapit na siya sa kinaroroonan ng dalawang matanda, ay agaw pansin sa kanyang dalawang lalaki na nakatayo malapit sa mga ito. Teka, may mga nakabantay sa mga magulang ni Laika? Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib niya nang makita ang sitwasyon ng dalawang matanda. Lalong nag-alala si William nang makita niyang tila balisa at hindi mapakali si Nanay Martha sa kanyang kinauupuan. Sa halip na lumapit ay mas pinili niya munang tumayo sa isang tabi. Maya-maya ay nagsimula ng magsalita ang MC. Nagsimulang maghiyawan ang mga bisita nang ipakilala nito ang may-ari ng kumpanya. Walang iba kundi si Ben Chua. Hindi siya nagtataka kung bakit hindi binanggit ang pangalan niya bilang business partner ni Ben. Sa halip ay pangalan ni Laika ang binanggit bilang kasosyo ni Ben. What? Nagtatakang sambit ni William. Labis ang pag-alala ni William kay Laika. Iniisip niya kung paano nito nakuha ang tiwala ni Ben. Sa maikling panahon lang ay napabilang na ito bilang business partner ng Ben Chuas Resort. Mabilis na kumabog ang dibdib ni William nang makita niya si Laika habang nakakapit sa braso ni Ben. Hindi siya mapakali sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang lapitan si Laika at ilayo kay Ben. Wow! Ang ganda ng business partner niya! Bagay na bagay silang dalawa! Oo nga, mas bumata si Sir Ben kapag kasama niya ang kasosyo niya. Ilan lamang sa mga boses na narinig ni Will mula sa mga bisita ni Ben. Ang pag-alala na nararamdaman niya ay napalitan ng inggit at selos kay Ben. Kung gaano kalaki ang pag-aalala ni Will kay Laika ay ganoon din si Nanay Martha at Tatay Jaime. Ano itong kaguluhan na pinasok mo, anak? Hagulhol na sambit ni Martha. Paano nangyari ito, Martha? Hindi ba tumawag sa'yo si William? Akala ko ba sa kumpanya niya pumapasok si Angelica? At paano naging kasosyo niya si Ben? Kailangang pigilan natin ang ginagawa ng apo natin, Martha. Nanginginig ang boses ni Tatay Jaime habang nagsasalita. Sana naman hindi totoo itong guni-guni ko, Jaime. Diyos ko, ilayo mo sa kapahamakan ng apo ko. Hikbing wika ni Nanay Martha. Ayaw kong matulad si Laika sa mama niya, Jaime. Tumigil ka, Martha. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Nag-aalalang wika ni Tatay Jaime. Umiling si Nanay Martha. Hindi ako mapakali, Jaime. Alam mo naman kung gaano kademonyo ang taong iyon, di ba?
Alalahanin mo, Jaime. Hindi niya alam na anak ni Dulce si Angelica. Ang kawawang anak natin, binaboy ng hayop na binayan. Hagulhol na wika ni Nanay Martha. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng dalawang matanda na lumapit si Angelica kay Ben. Hindi sa ayaw nilang mabawi ni Laika ang lupang inagaw ni Ben, kundi dahil ayaw nila na malaman ni Laika ang totoong pagkatao niya. Ayaw nilang malaman ni Laika na si Ben Chua ang tunay niyang ama. Sariwa pa sa isipan ni Nanay Martha at Tatay Jaime ang tungkol sa pagpapatiwakal ng kanilang nag-iisang anak na si Dulce, ina ni Laika. 2 buwan pa lamang noon si Laika nang mawala ang ina niyang si Dulce. Hindi matanggap ni Dulce na ibinenta siya ng kanyang matalik na kaibigan sa isang negosyanteng nagangalang Ben Chua. At hindi niya inakala na magbubunga ang ginawa ni Ben sa kanya. Ang masaklap pa ay itinuring ni Dulce ang matalik niyang kaibigan na parang tunay na kapatid, na kahit na sina Nanay Martha at Tatay Jaime ay hindi matanggap ang ginawa ng kaibigan ng kanilang anak. Lalong nanginginig sa galit si Martha nang makita niya si Rona. "Jaime, bakit nandito ang babaeng yun?" Bulalas niya. Natigilan si Jaime nang makita rin niya si Rona, ang tanging matalik na kaibigan ni Dulce. Bukas palad nilang tinatanggap si Rona noon sa kanilang pamamahay at halos binibigyan pa nila ng pagkain at pera ito sa tuwing mag-aani sila ng kanilang palay at niyog. Kaya ganoon na lang kalaki ang galit nila kay Rona at Ben, na halos ay isinumpa na nila ang mga ito ng habang buhay. Habang ipinakikilala ni Ben si Laika bilang kanyang business partner sa Ben Chua's Resort, ang mga mata ni Laika ay abala sa paghahanap sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya ito mahanap. Maging si William ay hindi rin niya makita. Halos buong resort ay napuno ng mga bisita, kaya nahirapan siyang mahanap ang kanyang hinahanap. Sa halip na hanapin ang mga taong mahal niya, ay itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa mga bisita at mga media na kumukuha ng kanilang mga larawan. Habang pinagmamasda ni Nanay Martha si Laika na nakatayo sa entablado, hindi niya maiwasang maihi dahil sa pag-aalala niya sa dalaga. "Jaime, samahan mo muna ako sa banyo. Ihing-ihi na ako." Pagrereklamo niya sa kanyang asawa. Hindi napansin ng mga tauhan ni Ben ang pag-alis ng dalawang matanda dahil abala rin sila sa pag-inom ng mga alak na inihain sa kanila ng mga waiter. Habang umiihi si Nanay Martha ay narinig niya ang boses ng isang babae na tila umiiyak. Kaya pagkatapos niyang umihi ay nagmadali siyang lumabas at pumunta sa kinaroroonan ng babae. Laking gulat niya nang makita ang mukha ng isang babae. "Corazon!" Bulalas niya sabay hawak sa kanyang dibdib. "Martha!" Hikbing wika ni Corazon sabay yakap kay Nanay Martha. "Tulungan mo ko, Martha! Ilayo mo ko rito! Nagmamakaawa ako!" Hagulhol na sambit ni Corazon. "Corazon! Bakit ganyan ang mukha mo? Ang dami mong pasaa!" "Mamaya ko na lang sasabihin sa iyo. Kailangan ko nang makaalis dito, Martha." Tumango si Martha. Nang makalabas ng banyo sina Martha at Corazon, nagulat si Tatay Jaime nang makita niya si Corazon. "Corazon!" Sambit ni Tatay Jaime sa kanyang sarili. "Jaime, kailangan nating itago si Corazon." Nauutal na sambit ni Nanay Martha. "Anong nangyayari, Martha? Bakit nandito si Corazon? Saka anong nangyari sa mukha niya?" Walang tigil na tanong ni Tatay Jaime. Magsasalita na sana si Nanay Martha, ngunit agad niyang hinila sina Tatay Jaime at Corazon sa isang sulok nang makita niyang isa sa mga tauhan ni Ben. Nang makita na rin ni Tatay Jaime ang isa sa mga tauhan ni Ben na tila may hinahanap, pinapasok niya sina Nanay Martha at Corazon sa janitor's room. "Huwag kayong lumabas dito hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, okay?" Bulong ni Tatay Jaime sabay hablot sa isang stick ng mop. Nang mapansin niyang papalapit na sa kanila ang mga tauhan ni Ben, ay agad niyang dinukot ang kanyang panyo sa kanyang bulsa. Ngunit wala siyang nakuha ang kahit na anong panyo. Agad niyang binuksan ang pinto ng janitor's room. "Martha, nasa iyo ba ang panyo ko?" "Ano? Di ba binigay ko na sa iyo kanina?" Bulong ni Nanay Martha. "Wala rito eh. Kailangan kong takpan ng panyo ang mukha ko para hindi niya ako mamukhaan." Walang makitang tela si Nanay Martha sa loob ng janitor's room. Kaya dali-dali niyang hinubad ang kanyang panloob at ibinigay kay Jaime. "Ano ka ba, Martha?" Bulalas ni Tatay Jaime nang makita niya ang panloob ng kanyang asawa. "Huwag ka nang maarte, Jaime. Buti nga at hindi pambabako ang hinubad ko eh." Pagrereklamo ni Martha.
Napilitan si Jaime na ilagay sa mukha niya ang panloob ng kanyang asawa nang makita ang anino ng tauhan ni Ben na papalapit sa pinto ng janitor's room. Hindi na lumabas si Tatay Jaime. Hinintay na lang niya itong makapasok sa madilim na silid. Nang makapasok na ang kalaban ay agad itong hinawakan ni Jaime sa balikat, sabay hatak ng malakas dahilan para matumba ito sa sahig. Pilit nitong nilalabanan ng matanda ngunit hindi siya nagtagumpay. Kahit hawakan lang niya si Jaime ay hindi niya magawa. Hindi pa isinilang ang taong makakatalo sa akin, bata! Galit na sambit ni Jaime sabay sampal sa mukha ng tauhan ni Ben. Nang mapansin niya na wala na itong malay, dali-dali silang lumabas ng janitor's room at palihim na lumabas ng venue papunta sa parking area. Jaime, di ba sasakyan nito ni Will? Hinihingal na sambit ni Martha. Baka sa mga mukha nila ang pagod dahil sa walang humpay na pagtakbo. Kahit na ang panloob ni Martha ay hindi na napansin ni Jaime na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Kay William nga ang coaching ito, Martha! Natatawang wika ni Jaime. Laking tuwa ni Jaime nang mabuksan niya ang sasakyan ni William. Dito muna tayo magtago, Martha! Bilisan ninyo! Pumasok na kayo! Natatarantang wika ni Jaime. Nang makapasok na silang tatlo ay nagsimula namang magkwento si Corazon. Si Corazon Soliva ang nanay ni Rona. Kaya kilala siya ni na Martha at Jaime dahil palagi silang nagkikita noon sa boarding house ni na Dulce at Rona. At higit sa lahat, binibigyan din nila ito ng bigas noon kapag nag-aani sila ng palay. Wala nang itinatago pa si Corazon. Lahat ng sikreto tungkol sa kanyang pamilya ay kinuwento na rin niya. Mga lihim na matagal na niyang itinatago na ikinagulat ng dalawang matanda. Ang babaeng nakita ninyo kanina ay hindi si Rona. Siya si Lina, kakambal ni Rona. Hikbing wika ni Corazon. Ano? Sabay na sambit ni Jaime at Martha. 7 taon pa lang sila nang mapansin ko ang kakaibang ugali ni Lina. Kung anong meron kay Rona, dapat meron din kay Lina. Nagwawala si Lina kapag nakita niyang may bagong laruan si Rona mula sa kanyang mga kaibigan. Sobrang bait ni Rona sa pala kaibigan, kaya palagi siyang binibigyan ng mga laruan noon ng mga kalaro nila. Pero bakit hindi magkasama si Rona at Lina sa boarding house nila Dulce noon? Takang tanong ni Martha. Bumuntong hininga muna si Corazon bago nagpatuloy sa pagsasalita. 8 taong gulang sila nang mamatay ang tatay nila. Namatay ang asawa ko dahil sa atake sa puso, Martha. Namatay siya dahil kay Lina. Ang sabi ni Lina, aksidente raw niya itong naitulak sa hagdan. Pagkatapos naming mailibing ang aking asawa, nakiusap si Lina na lisanin ang dati naming tahanan hanggang sa makarating kami rito sa Natividad. Pero bakit mo itinago ang pagkatao ni Lina, Corazon? Sa tingin ko yan ang dahilan ng pagre-rebelde ng bata. Wika ni Jaime. Pagdating namin sa Natividad, nakiusap si Lina na huwag sabihin sa ibang tao na may kambal si Rona. Di bali na raw na si Rona na lang ang mag-aaral. Basta itago lang daw namin ang tungkol sa kanya. Ibig sabihin, nakakulong lang si Lina sa bahay ninyo? Ani Jaime. Tumango si Corazon. Minsan ko nang pinatignan sa isang espesyalista si Lina. Sabi ng doktor ay may bipolar disorder daw siya. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig sabihin ng sakit niya. At kahit anong paliwanag ang sabihin ng doktor sa akin ay wala pa rin akong naiintindihan, kaya hindi ko na lang pinansin. Nasaan na si Rona, Corazon? Hikbing wika ni Martha. Patay na siya, Martha. Hagulhol na tugon ni Corazon. Ano? Anong nangyari sa kanya, Corazon? Halos masuka si Martha nang ikinuwento ni Corazon ang tungkol sa nangyari kay Rona. Hindi maalis ang pag-aalala ng matanda kay Laika nang malaman niya ang tunay na pagkatao ni Lina. Hindi siya makapaniwala na patay na rin pala si Rona. Selos ang dahilan kung bakit nagawa ni Lina ang lahat sa kanyang kakambal. Upang makalaya sa hawlang kinalalagyan niya, walang awa niyang pinaslang ang kanyang kakambal. Pumasok siya sa mundo ng kanyang kapatid at nagpanggap na si Rona, hanggang sa nakilala niya si Ben. Hey beautiful! Wika ni Ben sabay kindat kay Lina. Palihim na napangiti si Lina sa kinauupuan habang nagsiselfie sa plaza. Maya-maya ay bumaba si Ben sa kanyang limousine car saka lumapit kay Lina. What's your name, Miss Beautiful? Kagatlabing wika ni Ben. Rona Soliva. Nauutal na wika ni Lina. Can I have your number if you don't mind?
Hinawakan ni Ben ang baba ni Lina at inilapit ang mukha niya rito. Nakangising binigay naman ni Lina ang number niya kay Ben. By the way, bakit ka nga pala nandito? May hinihintay ka ba? Wika ni Ben. Halos mahalikan na niya ang labi ni Lina dahil sa sobrang lapit ng kanilang mukha sa isa't isa. Yes, hinihintay ko ang kaibigan ko. Nasa washroom lang siya. Nauutal na sambit ni Lina. Ang masayang ngiti ni Lina ay napalitan ng galit nang dumating si Dulce. Dahil ang atensyon ni Ben ay nabaling sa matalik na kaibigan ng kanyang kakambal. Sa sobrang galit ni Lina ay nagpaalam na siya kay Ben at hinatak si Dulce pauwi sa kanilang boarding house. Malalim na ang gabi ngunit nakabantay pa rin si Lina sa kanyang cellphone. Nagbabakasakali na tumawag si Ben sa kanya. Hindi nga siya nagkamali, tumawag nga ito sa kanya. Halos magsisigaw sa tuwa si Lina nang marinig ang boses ni Ben. Hindi siya makapaniwala na bibigyan siya nito ng isang condominium unit, kotse, alahas at 1,000,000 piso. Kapalit ng puri ni Dulce. Hindi naman nagdalawang isip si Lina na pumayag sa gusto ng negosyante dahil ang iniisip niya ay ang magandang buhay na naghihintay sa kanya. 11:00 na ng gabi. Nag-isip ng dahilan si Lina para sumama si Dulce sa kanya. Sige na Dulce, samahan mo naman ako Inimbitahan kasi ako ni Ben na mag-dinner sa bahay nila. Nakatulog kasi ako kaya nakalimutan ko. Hindi ko alam na hinihintay pala niya ako. Please! Pagkukunwari ni Lina. Nagtagumpay nga si Lina sa kanyang mga plano. Dinala niya si Dulce sa kondo kung nasaan si Ben, naghihintay sa kanila. Pagdating nila sa kondo, agad naman silang sinalubong ni Ben. Nanlaki ang mga mata ni Dulce nang makita niyang nakasuot lang ng brief si Ben na humarap sa kanila. Ang ikinagulat niya ay sinalubong ito ni Lina ng halik sa labi sabay haplos sa dibdib ni Ben. Walang kamalay-malay si Dulce na hindi si Rona ang kasakasama niya, kaya hinila niya ito palayo kay Ben. Anong ginagawa mo, Rona? Umalis na tayo rito. Bumalik na tayo sa boarding house. Sumbat ni Dulce. Lumapit si Lina kay Dulce. Relax ka lang aking kaibigan. Huwag kang mainip, okay? Lalong nagtaka si Dulce dahil sa inasal ng kaibigan niya. Agad niyang tinulak si Lina nang sinubukan nitong tanggalin ang butones sa kanyang blusa. Ano bang nangyayari sa iyo, Rona? Baliw ka ba? Sigaw ni Dulce na ngayoy umiiyak na. Lalabas na sana siya pero bigla siyang pinigilan ni Ben. Hinawakan nito ang magkabilang kamay niya at isinandal sa dingding. Bitawan mo ako! Hayop ka! Sigaw ni Dulce, ngunit tumawa lang si Ben. Don't worry my love. Pagkatapos ng gagawin natin, ako na mismong maghahatid sa inyo, okay? Kagat-labing wika ni Ben. Tulungan mo ako, Rona! Hikbing wika ni Dulce nang makita niyang papalapit ito sa kanya. Ang akala ni Dulce ay tutulungan siya ni Lina, ngunit hindi pala. Sa halip na siyang tulungan ito ay si Ben ang tinulungan ng kaibigan niya. Kinuha ni Lina ang panyo na nilagyan niya ng pampatulog at pinaamoy kay Dulce. Dahilan para mawala nito ng malay. Habang malayang inaangkin ni Ben ang katawan ni Dulce, tahimik naman siyang pinapanood ni Lina. Ang mga pawis ni Lina yunti-unting pumapatak habang mag-isang iniinda ang pag-iinit ng kanyang katawan. Agad niyang hinila ang single couch chair malapit sa pintuan at tahimik na pinapanood ang bawat galaw ni Ben. Nang mairaos ni Ben ang kanyang init kay Dulce, napansin niya ang ginagawa ni Lina. Kagat-labi niyang nilapitan si Lina. Ilang taon ang lumipas mula nang halayin ni Bel sa Dulce ay hindi niya na ito nakita pang muli. Hindi niya alam na nagbunga pala ang kahalayan na ginawa niya kay Dulce. Maging si Lina ay wala ring balita tungkol kay Dulce. Pati pamilya nito ay wala rin siyang alam. Natatakot din siyang magtanong dahil nababahala siya na baka malaman ni Dulce ang sekreto niya. Ano kaya ang gagawin ni Laika kapag nalaman niya ang totoong istorya ng nakaraan? At ano ang magiging reaksyon na mararamdaman ni William kung nalaman niyang si Laika ay malapit na sa kapahamakan?